Ang chip. Narinig niyang bulong ng babae. Parang sira na napagiti si Francis sa sarili nang makabawi sa sinabi nito. Sa halip na mainsulto, ay naaliw pa siya sa ginawang pagmamaldita ng Pinay. Hindi pala ito mahina tulad ng una niyang naisip nang mapagmasdan ito kanina. Mula na makita niya itong naglalakad sa harapan ng restaurant, ay sinundan na niya ito. Tahimik na pinagmasdan niya ito nang maupo sa isang sulok. Mula sa pwesto niya, ay maganda pa rin ang dating ng babae. Kahit pa ang profile lang nito ang tanaw niya. Kahit saang anggulo tingnan, ay walang maipipintas. Then she started crying. Isang butil ng luha ang tumulo and then another. Labis ang ginawa niyang pagpipigil kanina para lang wag itong lapitan. Lalo na makita niya nagsunod-sunod ang pagtulo ng mga butil ng luha mula sa nakapikit itong mga mata. He wanted to hug her and comfort her. Pero nagawa niyang manatili sa kanyang pwesto at pagmasdan lamang ito sa ginagawang pag-iyak. Kung hindi pa siguro ito tumahan, ay baka nilapitan na niya talaga ito. Francis, this is not you. Sabi niya sa sarili nang matagpo ang sinusundan pa rin ang dalaga. Matapos siya nitong insultuhin. Ilang pail lang ang distansya mula nila sa isa't isa. Sa dami ng tao na nakasabayan nilang naglalakad, hindi na siya nito mapapansin na nakasunod. Sinundan niya ang dalaga hanggang sa hotel na inookupa nito. Nakinig siyang mabuti nang banggitin nito ang room number nito sa front desk. Nang sumakay ito sa elevator, ay tumigil na siya. Good night, sweetheart. See you again tomorrow. Nakangiti siya habang nakatingin sa sarado ng elevator. Pakiramdam niya ay para siyang binatilyo ulit na nakita ang kanyang crush. Kinuha niya sa bulsa ang cellphone. He dialed Wendell's number. Kaibigan niya ito. At suking agent kapag may mga ipinapakalap siyang impormasyon o pinapahanap na tao. Alam niyang matutulungan siya nito sa kailangan niyang malaman tungkol sa mystery woman niya. Isang nakakalokong tawa ang narinig niya mula sa kaibigan nang malaman ang gusto niyang ipagawa dito. Hindi na lang niya pinatulan ang pang-aalaska nito. He pretended to be businesslike nang sabihin niya na kailangan niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng naka-check-in sa room 105. Binanggit ni Francis ang pangalan ng hotel. Binigyan niya ito ng deadline, 2 hours. Pero totoo yata ang kasabihan. You can't have it all. Dahil pagkatapos ng 2 oras, ay natanggap niyang hinihintay niyang impormasyon mula kay Wendell. Ang misteryosong babae na nakakuha ng interes niya ay walang iba kundi si Margaret Montelivano, the only daughter of Dr. and Mrs. Montelivano. Off limits ang dalaga unless gagamitin niya rin ito sa paghihiganti niya. Kakatapos lang mag-respond ni Margaret sa code sa emergency room. Isang 3 taong gulang na bata na mababa na ang platelet count ang isinugod at nasa critical na kondisyon. Kung hindi ito nadala sa hospital, malamang ay isa na ito sa bilang sa mga namatay dahil sa dengue. Nang matapos si Margaret ang mga orders niya para sa pasyente, ay nagpaalam siya sa nurse na aalis muna dahil kailangan pa niyang update ang consultant niya sa isang pasyente sa 4th floor. Margaret, may tumawag sa kanya nang makalabas siya sa ER. Marie? Sumabay ito sa kanya sa paglalakad. Isa ito sa mga malalapit niyang kaibigan. Mula pa noong nasa med school sila, hanggang ngayon, na nasa residente na sila. Pediatrics ang napili niya. Internal medicine naman ang focus nito. Kumusta ang Hong Kong? Tanong nito nang nakasakay na sila ng elevator. Isa ito sa mga nag-chip in para sa Hong Kong trip niya. Still the same, I guess.
Huwag mong sabihin na hindi ka lumabas ng kwarto. Lumabas ako on my third day. Anong nangyari? Excited na tanong nito. Wala. Naglakad lang ako sa Avenue of Stars. And then a lady approached me. Bakit ka nilapitan? Kilala mo? Umiling siya. Para sabihin na may happy ever after pang naghihintay sa akin. Di interesadong sagot niya. Wala nang ibang nangyari. Sa tanong nito ay naisip niyang lalaking bumangga sa kanya. Mula nang magbalik si Margaret sa Pilipinas, 3 days ago, ay may mga pagkakataon na naalala niya ang gwapong mukha nito. At sa mga pagkakataong iyon, ay hinahawakan na lamang niyang engagement ring na bigay ni Ferdy, na ginawa niyang pendant ng kwintas. Reminder niya iyon sa sarili na dapat ang namatay na nobyo lang ang iniisip niya. Oy Margaret, may nangyari pa ba? Untag ni Marie sa kanya. Nang sandali siyang nananahimik. Wala nangyari. Hindi makatingin na sabi niya. Bumukas na ang elevator sa 4th floor. Ibibigay ko ang pasalubong ko sa iyo at sa mga inaanak ko mamaya. Pagkatapos kong ma-update ang consultant ko. Dito lang ako. Tumango ang kaibigan. Kukwentuhan mo pa ako tungkol doon sa manghuhula. Manghuhula? Iyong nagsabi sa iyo na may happy ever after ka. Pinaikot na lang niya ang mga mata. I'm sorry, mahal. Paghingi niya ng paumanhin kay Ferdy dahil naalala na naman niya ang gwapong estranghero. Dapat ay trabaho lang ang iniisip niya at si Ferdy. Dumaan muna siya sa station para i-review ang chart ng pasyente ng isang doktor. Pagkatapos ay pinuntahan na niya ang pasyente. Chinek lang niya kung sumasakit pa ang tiyan nito. Hindi naman daw, kaya magandang senyalis na iyon. Baka mamaya o bukas ay payagan na itong umuwi ng attending physician nito. Nang makalabas si Margaret sa kwarto ng pasyente niya, ay tinawagan niya si Dr. Mai. Sinabi niya dito ang update tungkol sa pasyente. May mga verbal orders ito. At sinabing mag-rounds ito sa hapon bago nito i-discharge ang pasyente. Ibabalik na niya sana ang cellphone sa code niya nang mag-ring iyon. Numero lang ang nag-register sa screen ng cellphone. Pero tinangkap pa rin niya ang tawag. Margaret? The voice was shaking. Hello? Marga, you need to come home. Inatake ang papa mo. Kahit 3 taon na siyang walang komunikasyon sa mga magulang niya. Dahil kabilang ang mga ito sa sinisisi niya. Kung bakit hindi sila magpapakasal ni Ferdy bago ang aksidente nito, ay kilala pa rin niya ang boses ng mama niya. Pagkatapos sabihin iyon, ay hindi na nagdetalye ang ina kung ano pang ibang nangyari. Basta kailangan na daw niyang umuwi. Kahit hindi pa nawawala ang tampo niya sa mga magulang, ay alam niyang may responsibilidad siya sa mga ito bilang anak. You look pale, Marga. Puna ni Arlene sa kanya. Isa rin itong residente sa hospital. Inatake si Papa. I have to go home. Walang emosyong sabi niya. Pero sa totoo lang, ay kakaibang takot ang nararamdaman niya ngayon. Katulad iyon ng kaba ng nadama niya nang malaman niyang dinala si Ferdy sa hospital. She has this fear of losing someone again. And this time, it could be her father. She filed for an indefinite leave of absence. Kahit kailangan pa ng approval ng kanilang chairman iyon, ay sumakay na siya ng pinakamaagang flight papuntang probinsya. Bahala na kung magalit sa kanya ang chairman nila. Ang mahalaga kay Margaret ay mapuntahan niya kaagad ang ama. She was in the Montelebano Medical Center in no time. Ang mga dating staff ay hindi makapaniwala na nagbalik siya sa hospital. Hindi lingid sa kaalaman ng ibang nagtatrabaho doon ang nangyari at ang desisyon niyang hindi umuwi sa magulang niya. Naabutan niya sa labas ng intensive care unit ang mama niya.
Ma, nag-angat ng tingin ang kanyang mama. Wala nang sopistikadang dating ng mama niya. Naabutan niya ang isang asawa na hindi na halos nagawang ayusin ang sarili at namumugto ang mata sa kakaiyak dahil sa pag-aalala sa asawang nasa loob ng ICU. Margaret, yumakap ito sa kanya. Ilang sandali pa ay siyang nag-alangan bago kusang umangat ng kanyang mga kamay para gumanti sa yakap dito. Gumaan ang pakiramdam niya. Tapos ng 3 taon na pagtikis niya sa mga magulang. Ang mga ito na lang ang natitira sa kanya. At siya lang din ang anak ang pwedeng dumamay sa mga ito. Kaya dapat nang kalimutan ang kanyang tampo. Lalo na sa papa niya. Nang humiwalay si Margaret ng yakap sa ina, ay humarap sila ng dalawa sa viewing window. Mula sa kinakatatayuan nila, ay nakita nila ang papa niya. Gising ito, pero maraming nakakabit dito. Kumaway siya dito, at hindi man ito nagawang ngumiti dahil may nakakabit na tubo sa bibig nito. Ay lumiwanag ang ekspresyon ng mukha nito sa pagkakita sa kanya. Matapos ang ilang sandali, ay naupo na ulit silang mag-ina sa upuan na sadyang nasa labas ng ICU. Ma, kumusta daw si Papa? Kailangan niyang sumailalim sa isang heart bypass. He is stable now. Akala ko ay mawawala na siya kanina sa akin iyan. Ano ba ang nangyari, Ma? A certain Mr. Mendres took over the hospital 3 days ago. Akala namin ay okay lang ang lahat pero hindi pala. Kahapon lang ay tinanggal niya sa pwesto ang papa mo. At si Dr. Hernandez ang pinalit niyang medical director ng hospital. Hindi iyon natanggap ng papa mo. Paano ito nangyari? Naguguluhang tanong niya. Alam niyang mahal ng ama niya ang hospital at hindi nito hahayaang bumagsak iyon ng ganoon na lang. Minana pa iyon ng papa niya sa yumaong abuelo na si Dr. Montelivano. Kahit hindi man sabihin sa kanya ng ama, ay kitang-kita niya mula sa pagkabata kung paano nito pahalagahan ang ospital na itinayo ng lolo nito. Most of her childhood was spent with her mother. Dahil mas itinuring pa ng papa niya na anak ang hospital kaysa sa kanya. Pero kahit ganoon, ay hinangaan at minahal pa rin niya ito. Ito pa nga ang dahilan kung bakit in-encourage siyang kumuha ng kursong medisina. Ilang taon na nalulugi ang hospital, anak. Nagdidispalko ng pera si Mr. Robles. Ang binanggit ng ina ay ang pinagkakatiwalaang accountant ng ama. Nalaman ito ng papa mo few months ago lang. Hindi niya binanggit sa akin ang problema sa hospital. Hanggang sa mangyari ng takeover 3 days ago. Wala siyang nagawa, kundi ibenta ang shares niya kay Mr. Mendres. Hinawakan niya ang kamay ng ina to help her calm down. Kahit na iba na ang nagmamay-ari ng ospital, ay positibo pa rin siya na babawi niya ito. Pero tinanggal siya sa pwesto ng bagong major shareholder. Lahat ng natitirang pag-asa ng papa mo ay biglang naglaho nang maalis siya sa pwesto. Kakaibang galit ang umusbong sa puso ni Margaret para sa taong bumili ng shares ng papa niya. The feeling was almost welcome. Gaano man iyon kanegatibo, dahil sa loob ng 3 taon ay kalungkutan lang ang nasa kanyang puso. She gritted her teeth, trying her best to appear calm in front of her mother. Kung siya ay manhid, ang bagong may-ari ng hospital, ay halang ang kaluluha. Dahil hindi man lang nito inisip ang posibleng epekto ng biglaang desisyon nito, natanggalin sa pwesto ang papa niya. This Mr. Mendres, alam ba niya kung ano ang nangyari kay papa? Kalmadong tanong niya. Yes. The news of your father's heart attack spread fast. Binisita man lang ba niya si papa?
para makita niya dito kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa niya sa biglaang desisyon nito. Hindi siya bumisita. Hindi pa namin siya nakikita ng papa mo dahil tanging abogado lang niya nakikipag-usap para sa kanya. Pero narinig ko ang usapan ng staff na dumaan kanina na sa dating opisina ng papa mo ang bagong may-ari ng hospital. Tumayo si Margaret mula sa pagkakaupo sa tabi ng mama niya. Saan ka pupunta, Iha? Ipapaintindi ko lang sa bagong may-ari ng hospital kung gaano kaimportante ang hospital na ito sa pamilya natin, na mas importante pa ito kaysa sa anumang pinansyal na interes niya. Sagot ni Margaret. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.